Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Alam mo ba na mayroong 743 species ng ibon sa buong Pilipinas? 237 sa mga uri ng ibon na ito ay endemic o tanging sa Pilipinas lang matatagpuan. Dahil sa dami ng mga kakaibang ibon sa ating bansa, mas lalo pa natin dapat alagaan ang ating likas na yaman. Kaya naman for today's video, aalamin natin ang iba't ibang klase ng ibon na matatagpuan sa Pilipinas. Para makilala natin ang mga naggagandahang ibon, naisipan kong gumawa ng compilation ng mga luma kong video tungkol sa topic na ito. Ang mga video na inyong mapapanood ay dati ko nang naipost. Kahit napanood mo na ito dati pa o maski hindi pa, sigurado mag-i-enjoy ka pa rin sa ganda ng mga ibon. Simulan natin sa video na isa sa pinakaunang video na ginawa ko noon pang panahon ng pandemic. Coppersmith Barbet. Kulay berde ang mga ibon na ito. Kulay pula naman ang kanilang noo at leeg at kulay dilaw ang kanilang mukha. Karaniwan silang gumagawa ng butas sa mga puno bilang tahanan ng kanilang inakay. Frugivorous at prutas ang kanilang kinakain. Matatagpuan sila sa iba't ibang parte ng Pilipinas pero mas madalas sila makita sa Mindanao at Catanduanes. Black-naped monarch. Makikita sila sa buong Pilipinas pero mas madalas sila makita sa Camiguin. Sexually dimorphic ang mga ibon na ito. Ibig sabihin, magkaiba ang kulay ng babae sa lalaki. Ang mga lalaki ay mas itim ang balahibo sa ulo at lieg. Samantala ang babae ay hindi matingkad ang kulay. Ang mga babae ang gumagawa ng pugad at nangingitlog ng 3 piraso. Ang lalaki naman ang magbabantay at magpoprotekta sa pugad. Wattled Broadbill. Endemic at tanging sa Pilipinas lang ito makikita. Pinakamarami ang kanilang populasyon sa Siargao at Basilan. Maliit ang mga ibon na ito at lumalaki lang ng 6 inches. Tinawag silang wattle dahil sa kulay asul na margin sa kanilang mata. Nababalot ng itim na balahibo ang kanilang mukha at kulay puti ang kanilang katawan. Celestial Monarch. Gaya ng wattled broadbill, ito ay endemic at sa Pilipinas lang makikita. Makikita ito sa Luzon at Mindanao. Isa sila sa pinakamagandang monarch sa mundo. Meron silang asul na crest o yung mahabang buhok at kulay dilaw ang paligid ng kanilang mata. Pinangangambahan na malapit nang maubos ang mga celestial monarch dahil sa bihira na lang ito makita. Chestnut-winged cuckoo. Tinawag itong chestnut-winged dahil sa kulay kastanyas nitong pakpak. Sila ay may behavior na tinatawag na brood parasitism. Sa tuwing nangingitlog sila, naghahanap sila ng pugad ng maya. Sa pugad ng maya, dito nila ilalagay ang kanilang itlog. Mapipisa ang itlog ng kuko at itutulak niya ang mga tunay na anak ng maya. Pagbalik ng maya, aakalain niyang anak niya ito. Parasite ang tawag dito dahil walang kaalam-alam ang maya na ang inakay na pinapakain at inaalagaan niya ay anak ng isang chestnut-winged cuckoo. Wais ang mga ibon na ito. Crake. May 6 na species ng crake ang makikita sa Pilipinas. Sa sukat at laki, aakalain mong isa itong manok. Karaniwang nakikita ang mga crake sa matutubig na lugar gaya ng ilog at estero. Paborito nilang pagkain ng mga insekto at palaka. Dito sa Pilipinas, ahas ang kanilang natural predator. Mahiyain ang mga ibon na ito at kaunting kaluskos lang ay pupuga na ang mga ito. Oriental Dollar Bird. Makikita ito sa buong Pilipinas, maliban lang sa bahaging norte ng Luzon. Kaya nilang humaba ng 11 inches o halos isang talampakan. Sa malayo, dark brown ang kanilang kulay, pero mas angat ang kanilang bluish-green na balahibo. Mas matingkad ang balahibo ng matatandang dollar bird. Kapansin-pansin din ang puting bilog sa kanilang pakpak tuwing lumilipad. Sila ay mga insectivore. Oriental Darter. Mas kilala sa tawag na snakebird, sila ay mga eksperto pagdating sa paghuli ng isda. Kaya nilang sumisid ng kalaliman ng tubig
sa kahahanap ng makakain. Nagagamit nila ang kanilang mahabang tuka at leeg para makahuli. Karaniwan silang makikita sa mga dalampasigan na nakabuka ang mga pakpak. Ito ay para matuyo ang kanilang balahibo dahil hirap sila lumipad kung basa ang kanilang pakpak. Rail. Karaniwan silang tinatawag na tikling. Meron 5 species ng rail ang makikita sa Pilipinas. 2 sa endemic na rail ay ang Luzon rail at Calayan rail. Tanging sa Pilipinas lang ito makikita. Sila ay tinatawag na ground-living birds dahil napakabihira lang nila lumipad. Unti-unting nawawala ang kanilang flying ability dahil sa walang predator ang humuhuli sa kanila. Greater Kokal. Hindi tulad ng kamag-anak nilang chestnut-winged cuckoo, sila ay walang brood parasitism behavior. Karaniwan silang makikita sa Palawan at Isla ng Sulu. Sila ay malaking ibon at kayang humaba ng 17 inches. Dahil sa kanilang laki, kaya nilang kumain ng maliit na ibon at ahas. Kumakain din sila ng prutas at kaya nilang bumiyak ng buko. Scarlet Minivet. May 3 uri ng minivet na matatagpuan sa Pilipinas. Ang Scarlet Minivet ang pinakamaganda sa kanila. Sexually dimorphic ang mga minivet. Ibig sabihin, magkaiba ang kulay ng babae sa lalaki. Ang mga babae ay may kulay dilaw na balahibo, samantala ang mga lalaki ay kulay pula. Pareha silang may itim na pakpak at ulo. Sila ay mga insectivore at tanging insekto lang ang kinakain. Pin-tailed parrotfinch. Nagkalat ito sa buong Southeast Asia. Inakalang walang ganito noon sa Pilipinas, pero noong 2007, nadiskubre ang grupo ng mga pin-tailed sa kabundukan ng Mount Mantalingahan sa Palawan. Sa Pilipinas, sikat ito bilang pet at binebenta sa Cartimar. Sa ibang bansa, peste at salot ang tingin ng mga rice farmer dito dahil sa pinsala na nagagawa nila sa palayan. Philippine Drongo Cuckoo. Endemic at sa Pilipinas lamang matatagpuan. Makikita sila sa Luzon, Mindanao at Leyte. Mahaba at itim ang kanilang tuka. Ang kanilang balahibo ay parang pinaghalong itim at asul. Perhaps ang pinaka-unique sa ibon na ito ay ang mahaba nilang itim na buntot na hugis letter Y na nakabaliktad. Common moorhen. Kahit mukha silang pinaghalong manok at itik, kalahi ito ng mga rail. Nakatira sila sa mga ilog at sapa na may makapal na vegetation o halaman. Kinakain nila ang iba't ibang klase ng halaman at maliliit na creature gaya ng suso. Itim ang kanilang katawan, maliban sa puti nitong buntot. Ang kanilang paa ay kulay dilaw at walang web di tulad ng sa isang itik. Red-crested malkoha. Endemic at tanging sa Pilipinas lang ito matatagpuan. Makikita sila sa kabundukan ng Northern Luzon, lalo na sa Cagayan Valley. Kamag-anak sila ng mga kuku. Kakaiba sila sa ibang malkoha dahil sa nakatayong pulang balahibo sa kanilang ulo na animoy mohawk hairstyle. Ang kanilang katawan ay parang pinaghalong itim, asul at berde at sa dulo ng kanilang buntot ay kulay puti. Barn swallow. May 4 na klase ng swallow sa Pilipinas, pero sa lahat, barn swallow ang pinakamaganda. Isa itong pangkaraniwang ibon at halos lahat ng Pilipino ay nakakita na neto, lalo na sa probinsya. Pero sa akin, nagagandahan ako sa mga barn swallow. Ito ay dahil sa magnetic blue na kanilang kulay at sa paraan ng kanilang paglipad. Philippine swamp hen. Sila ay tanging sa Pilipinas lamang matatagpuan. Mukha silang pinaghalong bibe at manok. Kalahi sila ng mga rail, moorhen at crake. Hanggang ngayon, wala pa masyadong napapag-aralan sa mga swamp hen at hindi pa tiyak kung ilan na lamang ang natitira sa mga ito.
Pero sigurado na ang overhunting at habitat destruction ay may malaking papel sa pagkaubos ng mga swamp hen. Whiskered tree swift. May kita sila sa buong Southeast Asia kabilang ang lahat ng major islands ng Pilipinas. Kasing laki lang sila ng mga barn swallow. Ang kanilang pakpak ay mas mahaba pa sa kanilang katawan. Meron silang puting guhit sa kanilang mata na ginagamit nilang reflector sa matinding sikat ng araw sa tuwing sila ay lumilipad. Violet cuckoo. Halos lahat ng mga kuku ay nakitaan ng brood para sa tisim. Ang mga violet cuckoo ay hindi naiiba dito. Karaniwan silang nangingitlog sa mga pugad ng sunbird at hinahayaan nila na ito ang mag-alaga ng kanilang inakay. Sila ay mga insectivore at paborito nilang kainin ang mga higad. Nagkalat sila sa buong Pilipinas at lalo na sa kagubatan ng Palawan. Osprey. May kita ito sa 6 na kontinente, kabilang na ang Pilipinas. Sila ay mga piscivorous at 90% ng kanilang kinakain ay puro isda. Kaya nilang dumagit ng isda dahil sa talas ng kanilang mata at kuko. Kaya nilang makita ang isda sa layo ng 131 feet. Sa lakas ng kanilang pakpak, kaya nilang dumagit ng isda na tumitimbang ng 2 kilo. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Louie Andre Bon. Hello rin kay Mark Jaden Zapanta. What's up kay Princess Ann Regacho. Shoutout kay Raquel Repalda. Angel Mitch Senyal. Yulaine at Francis Mikel Kahipo. Kiel at Austin Vallejos. Prince Ian at kay Ayon. Sa pamilya ni Edward Jr. Agravante. At kay Roger Abisentado. Sa pagkakataon na ito, mapapanood nyo naman ng mga ibon na nanganganib ng maubos. Una ko itong naipost noong April 2021. Sana ay makilala nyo ang mga ibon na ito upang kayo mismo maprotektahan sila laban sa mga illegal hunter. Una sa listahan ay ang azure-breasted pita. May kita lang ito sa Mindanao, Bohol, Leyte at Samar. Magandang ibon ito at tiyak na kagigiliwan ng sinumang makakakita. Mapapabilib ka sa tingkad ng asul nilang balahibo na para bang pininturahan. Hanggang ngayon hindi pa tiyak kung ilan na lang ang kanilang populasyon dahil bihira na lang ito masaksihan sa kagubatan. Negros Scops Owl. Endemic at tanging sa isla lamang ng Negros ito makikita. Mabilis mo silang makikilala dahil sa kanilang matingkad na kahel na balahibo na nakapaligid sa kanilang mata at para bang naka-eyeshadow makeup. Kilala ang mga kwago bilang nocturnal at aktibo tuwing gabi. Paborito nilang kainin ang mga insekto gaya ng tipaklong at gamo-gamo na marami tuwing gabi. Ang pang-18 sa listahan ay ang mga Philippine Eagle Owl. Sa taas na 10 inches, sila ang pinakamalaking kuwago sa bansa. Ayon sa datos, meron na lamang 15,000 na individual ng Eagle Owl ang malayang nakalilipad sa buong Pilipinas. May kita ito sa halos lahat ng major islands ng bansa, lalo na sa Mindanao, Luzon, Bohol at Catanduanes. Number 17. Ashy Thrush. Tinuturo na ang patuloy na pagkalbo ng kagubatan sa norte at Central Luzon ang dahilan ng pagkaubos ng lahi nito. Sumasama pa dyan ang pagpapakalat ng mga booby trap at iba pang panghuli ng mga wild animals. Sa ngayon, pinaniniwalaang meron na lamang 13,000 ang populasyon ng ashy thrush sa buong Luzon hanggang Mindoro. Number 16. Sulu Woodpecker. Tanging sa isla lamang ng Sulu ito matatagpuan. Sikat ito sa mga avid birdwatcher. Kilala sila dahil sa behavior na pagtuktok ng kahoy at paggawa ng butas sa katawan ng puno. Ayon sa datazone.org, meron na lamang 10,000 Sulu woodpecker sa buong isla. Mabilis na nauubos ang kanilang populasyon dahil sa pagputol ng mga puno upang gawing residential area ang isla ng Sulu.
Ang pang-15 sa listahan ay ang mga flame-templed bubbler. Ang maganda at mailap na ibong ito ay matatagpuan lamang sa Panay at Negros. Pinaniniwalaang meron na lamang 5,000 individual ang nagkalat sa buong isla. Mukhang marami ang 5,000 pero kung araw-araw ay may hinuhuli at pinapatay na bubbler, maaaring in less than 10 years, tuluyan nang maubos ang lahi ng cute na ibon na ito. Ang susunod sa listahan ay ang Mindoro Imperial Pigeon. Endemic at tanging sa isla ng Mindoro lang ito matatagpuan. Pinakamarami ang kanilang populasyon sa Mount Halcon. Ayon sa mga researcher na nag-aaral ng kalapating ito, meron na lamang 2,000 Imperial Pigeon sa buong isla. At nanganganib pang mabawasan dahil sa patuloy na pag-convert ng kagubatan bilang agricultural site o di kaya ay palayan. Number 13. Philippine Leaf Bird. May kita lang ito sa isla ng Cebu, Leyte at Mindanao. Tinawag silang leaf bird dahil sa kulay berde nilang balahibo na aakalain mong dahon ng puno. Dahil dyan, mabilis silang nakakapag-camouflage at nakakapagtago sa mga predator. Gayunpaman, wala itong proteksyon laban sa patuloy na pagkalbo ng kagubatan sa buong isla at pinaniniwalaang meron na lamang 1,800 ang natitira sa buong bansa. Mindoro Hornbill. Isa ito sa pinakamalaking ibon sa listahan, pero maski ang kanilang sukat ay walang panama sa pagkalbo ng kagubatan. Meron na lamang kasing 1,000 Mindoro Hornbill ang malayang namumuhay sa gubat. Dahil sa progresibong pag-unlad ng Mindoro, unti-unti na rin ginagawang urbanized o modern ang mga dating gubat at bundok bilang bahagi ng real estate at housing project ng malalaking kumpanya. Dahil sa progresibong pag-unlad ng syudad, hindi na nabibigyan ng proteksyon ang populasyon ng maraming nilalang na kasama nating namumuhay gaya ng Mindoro Hornbill. Isa pang isla na apektado ng urbanization ay ang isla ng Tawi-Tawi na tahanan naman ng mga Tawi-Tawi brown dove. Nakikita rin sila sa katabing isla na Sanga-Sanga. Dahil sa pagkalbo at pagpatag ng dating kagubatan, ngayon ay meron na lamang 1,000 brown dove sa isla ng Tawi-Tawi. Madalas pa itong hinuhuli ng mga hunter bilang pagkain ng tao o di kaya ay para gawing exotic pet. Number 10. Red-headed flameback. Malapit na kamag-anak ito ng mga woodpecker at gaya ng woodpecker, mahilig din silang tumuktok ng kahoy at gumawa ng hukay. Ayon sa datos, meron na lamang 1,000 red-headed flameback at nakikita lang sila sa mga isla gaya ng Palawan, Balabac, Busuanga at Calamian. Overhunting at exotic pet trade ang tinuturong dahilan kung bakit unti-unting nauubos ang lahi nito. Ang pang-siyam sa listahan ay ang mga Philippine cockatoo. Ayon sa Katala Foundation, meron na lamang 1,000 Philippine cockatoo sa mga isla gaya ng Palawan, Tawi-Tawi at Masbate. Taon-taon, palagi na lang may nako-confiscate na cockatoo sa airport na bumabiyahe galing Palawan para ibenta sa mas mataas na presyo sa Maynila dahil kilala ito bilang highly prized exotic pet at maamo sa tao. Number 8. Philippine Hawk Eagle. Nagkalat ito sa buong Pilipinas. Noon pa yon. Ngayon kasi, meron na lamang 500 Hawk Eagle sa bansa at karamihan sa kanila ay makikita sa Mindanao, lalo na sa kabundukan ng Mount Apo kung saan pinaniniwala ang stronghold o tahanan ng mga ito. Deforestation o pagkaubos ng kagubatan ang numero 1 dahilan ng pagkaubos ng lahi nito dahil simula 1970, 40% ng kagubatan ng Pilipinas ang naubos upang i-convert bilang taniman o agricultural site. Ang pang-7 sa listahan ay ang tanyag at makapangyarihang Philippine Eagle. Ang kasikatan ng ibon na ito ay umaabot sa ibang bansa at kinikilala bilang isa sa pinakamalaki at pinakamalakas na agila sa lahat. Kahit ito ang pambansang ibon ng bansa, hindi pa rin sila ligtas sa mata ng mapang-abusong hunter at madalas pa silang biktima ng pamamaril. Matatandaan noong 2012, inalagaan ng Philippine Eagle Foundation ang isang agila na pinangalanang Pamana. Matapos ng 3 taon ng rehabilitasyon,
Pinakawalan si Pamana sa Araw ng Kalayaan sa Davao Oriental. Ikinatuwa ito ng sambayanan bilang tanda ng kagitingan ng lahat ng Pilipino. Matapos lang ng 2 linggo, natagpo ang patay si Pamana, 1 kilometro ang layo kung saan siya pinakawalan. Ayon sa necropsy, tama ng bala sa dibdib ang ikinamatay ng agila. Nakapanlulumo ang balita na ito dahil isa itong sinyales ng kawalan ng respeto sa ngalan ng Pilipinas. Pang-anim sa listahan ay ang mga blue-winged rackettail. Minsan na silang nagkalat sa buong isla ng Sulu Archipelago, ngunit ngayon tanging sa Tawi-Tawi na lang sila matatagpuan. Isa itong uri ng parot at mas kilala sa tawag na kulasisi. Dahil sa ganda at likas na pagiging maamo ng ibong ito, ang dahilan kung bakit madalas silang hinuhuli para gawing exotic pet at ipasok sa loob ng hawla na nauuwi sa pagkaubos ng lahi nito. Andito na tayo ngayon sa top 5 ng listahan. Ito ang mga ibon na sagad na sa pagkaubos at nanganganib ng madeklara bilang extinct sa loob ng 1 taon. Pang-5 sa listahan ay ang Cebu Hawk Owl. Minsan na itong inakalang extinct noong 1995 at muling nadiskubre nitong 1998 sa kagubatan ng Alcoy. Dahil dyan nabuhayan ng pag-asa ang mga researcher at sa mga nag-aaral nito kung paano pa mapaparami ang kanilang bilang. Sa ngayon, tinatayang 200 Cebu Hawk Owl ang namumuhay sa kagubatan ng Nugas, Tabunan at Alcoy. Ang rehiyon ng Cebu ang isa sa may pinakamaraming endangered animals sa Pilipinas. Tahanan din ito ng pang-4 sa listahan. Ito ang Cebu Flower Pecker. Gaya ng Cebu Hawk Owl, minsan na itong inakalang extinct o yung ubos na sa kagubatan. Muli silang na-discover noong 1992 sa lugar ng Central Cebu Protected Landscape. Ngayong 2020, pinaniniwala ang meron na lang 105 flower pecker ang patuloy na makikita sa Alcoy, Nugas at bundok ng Lantoy. Number 3. Mindoro Bleeding Heart. Ang lahi ng mga bleeding heart ay madalas mong makikita bilang atraksyon sa mga zoo, pero hindi ito indikasyon na umaapaw sa dami ang kanilang populasyon. Gaya na lang ng Mindoro Bleeding Heart. May 5 species ng bleeding heart sa bansa at pawang lahat sila ay nanganganib ng maubos. Mabilis mo silang makikilala dahil sa kanilang pulang balahibo sa dibdib na animoy nagdurugo. Gaya ng probinsya ng Cebu, ang arkipelago ng Sulu ay tahanan ng ilan sa mga ibon na nanganganib ng maubos. Isa na dito ay ang Sulu Hornbill na pipwesto sa 2 sa listahan ng pinaka-nanganganib ng maubos. Meron na lamang 27 mature individual ang nabubuhay sa isla ng Tawi-Tawi. Malaki ang papel ng lokal na gobyerno at mga residente sa pagprotekta ng mga hayop gaya ng Sulu Hornbill. Ang isla ng Negros ay tahanan ng ilang ibon na nanganganib ng maubos at tahanan ito ng numero 1 ibon sa pinaka-nanganganib ng maubos sa Pilipinas. Kilalanin natin ang Negros Fruit Dove. Pinaniniwala ang mayroong 50 individual na lang ang nabubuhay sa isla ng Negros. Gayunpaman, wala ng Negros Fruit Dove ang namamataan ng mga siyentipiko simula pa noong 1953. Pinaniniwala ang ubos na ang lahi nito o extinct na ang kanilang lahi. Tanging mga lokal na residente at hunter na lang ang nagpapatunay na meron pa ring natitirang Negros Fruit Dove sa isla. Magpasa hanggang ngayon, wala pa ring matibay na pruweba na may buhay pang Negros Fruit Dove at anumang araw ay maaaring ideklara na extinct na ito. O ano, hindi nakakasawang manood ng mga ibon, no? Kung nabitin ka sa mga ibon na nakilala mo at gusto mo pang makakita ng mas marami, eto naman ang isa pang video na una ko nang naipost noong October 2021. Tungkol ito sa mga ibon ng Mindanao. Sana ay magustuhan nyo. Una sa ating listahan ay ang isa sa pinakamalaki at pinakamatapang na ibon ng Mindanao. Dito sa kabundukan, ang mga hawk eagle ang top predator, sunod lang sa higanting Philippine eagle. Napakaganda ng mga ibon na to at kayang lumipad ng may taas na 10,000 feet. Sa ganda ng ibon na to, maraming mga tao ang pilit silang hinuhuli upang gawing pet o ibenta sa black market.
Kaya naman nitong nakaraang taon, meron na lamang 800 hawk eagle ang nananatiling buhay sa kabundukan ng Mindanao. Number 2. Giant Scops Owl. Kung ang mga agila ang top predator sa umaga, ang mga giant scops owl naman ang siga tuwing gabi. Sila kasi ay nocturnal animals at gising tuwing gabi. Aktibo silang humuhuli ng makakain gaya ng daga, butiki at malalaking insekto. Kung tutuusin, maraming species ng kwago sa Mindanao pero mabilis mong makikilala ang mga scops owl dahil sa kanilang feathers sa mukha na aakalain mong matulis na kilay. Ito ang pinakamalaking uri ng kwago sa ating bansa, sunod lamang sa majestic na Philippine Eagle Owl. Number 3. Mindanao Hawk Owl. Ito ang isa pang klase ng kwago na aktibo tuwing gabi. Mas maliit ito kung itatabi mo sa giant scops owl at pinakamaliit sa pamilya ng mga hawk eagle. Makikita lang ito sa ilang piling lugar sa Mindanao gaya ng Zamboanga, Basilan, South Cotabato at Davao Oriental. Nanganganib na ring maubos ang kanilang populasyon dahil sa patuloy na pagkalbo sa kabundukan na tahanan ng mga hawk owl. Number 4. Azure-breasted pita. Kung favorite mo ang kulay asul, siguradong magagandahan ka sa mga ibon na to. Bihira lang kasi ang ibon na may ganitong kulay. Maliban sa kulay asul, mabilis mo silang makikilala dahil sa kanilang mahabang binte, samantalang kulay berde naman ang kanilang likuran. Kahit cute ang mga pita, sila ay mga carnivore at paboritong kainin ang mga hayop gaya ng tuko at maliliit na ahas. Number 5. Southern Silvery Kingfisher. Mas kilala sa tawag na kasay-kasay, sila ay isa sa pinakamagandang ibon na endemic sa Mindanao. Mabilis mo silang makikilala dahil sa kanilang dark blue feathers na hinaluan ng patches of white sa buong katawan. Makikita sila sa gubat na malapit sa ilog dahil ang mga kingfisher ay veterano sa panghuhuli ng isda. Ang kanilang pangingisda ang dahilan kung bakit meron silang mahaba at matulis na tuka. Number 6. Blue Cap Kingfisher. Kung taga Mindanao ka at nakatira malapit sa ilog, malamang ay matagal ka nang nakakita ng ibon na to. Ito na ata ang pinakamakulay na ibon na endemic sa Mindanao. Tinawag silang blue cap dahil sa kanilang ulo na kulay asul. Marami ring spots ang kanilang katawan. Malaki ang papel ng mga kingfisher sa balancing ecosystem ng kagubatan dahil sila ang taga-ubos ng mga insekto na pwedeng mameste sa pananim ng mga magsasaka. Cute na nga, helpful pa. Number 7. Right Hornbill. Ito ang paborito kong ibon sa ating listahan. Sobrang espesyal ng mga ibon na to dahil sa laki at kapal ng kanilang tuka. Kung nasubukan mo ng mamasyal sa bundok gaya ng Mount Hamigitan sa Davao Oriental at Mount Busa sa South Cotabato, malamang ay pamilyar ka na sa ibon na to. Maliban dyan, makikita rin ito sa ilang bahagi ng Mindanao gaya ng Surigao del Sur, Compostela Valley at Bukidnon. Number 8. Red-eared Parrotfinch. Sa ganda ng mga ibon na to, madalas itong ibinibenta sa pet shop. Maliit lang ang ibon na to at kaaaliwan mo ang ganda ng kanilang kulay. Pinakamarami ang populasyon ng mga parrotfinch sa mabundok na rehiyon ng Davao. Sa mga hindi nakakaalam, ang Davao ay tahanan ng pinakamaraming bird species ng ating bansa. Kaya naman dapat natin ipagmalaki ang ganda ng Davao Region at ang kanilang likas na yaman. Number 9. Bukidnon Woodcock. Pumunta naman tayo sa fruit basket ng Mindanao, ang Bukidnon. Maliban sa masaganang ani at pananim, dito mo makikita ang Bukidnon Woodcock. Sila ay mga ground bird at bihira mo lang makita sa taas ng puno. Nocturnal ang mga woodcock at aktibo sa paghahanap ng makakain gaya ng bulate at iba pang insekto. Kung minsan, mapagkakamalan mo silang tikling dahil sa kanilang mahabang tuka. Dahil dyan, isa ito sa hidden gems ng Mindanao. Last sa ating list ay ang Mindanao Bleeding Heart. Tinawag silang Bleeding Heart dahil sa kanilang pulang balahibo sa dibdib. Sa lahat ng ibon ng Mindanao, sila na siguro ang pinaka-nakakaawa. Malapit na kasing maubos ang kanilang populasyon dahil sa human intervention. Madalas kasi itong hinuhuli bilang exotic pet o di kaya naman ay para kainin o panlaman tiyan.
Kaya naman ang DENR at ang mga non-government agency ay nakikipagtulungan sa mga lokal na residente upang iligtas ang mga endangered species gaya ng Mindanao Bleeding Heart at ipagbawal ang paghuli at pagpatay sa mga ibon na to. Tandaan, ang mga ibon ay pinakamaganda sa tuwing sila ay lumilipad at malayang namumuhay kaysa ikulong sa hawla. Ngayong nakilala mo ang mga ibon ng Mindanao, gusto kong malaman mo na kailangan nila ng ating tulong bago pa mahuli ang lahat. Sayang naman kung hahayaan lang nating maubos ang kanilang populasyon at hanggang libro o internet na lang natin sila makikita. Tayo ang dahilan ng kanilang pagkaubos kaya nasa atin rin ang solusyon kung paano natin sila poprotektahan. Kaya let's spread social awareness para makatulong tayo sa kalikasan. Kaya natin yan, guys! FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!